no? Yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay patungkol po ito sa pinsang buo ni Sarah ay binanatan siya. Panibagong banat ito ha. Actually ba kababayan sa mga hindi po nakakaalam, may kapatid po si Digong na babae, ang pangalan ay Jusilyn Duterte. Yung kapatid ni Digong na si Jusilyn Duterte ay may anak itong si Nuili Duterte. Ito po ang isa sa pinakaunang kritiko ng pamilyang Duterte, ang pinsan niyang buo na si Noely Duterte. Ngayon mga kababayan, alam ko naman po at alam niyo po na binanata na po ang mga Duterte nito, ang kanyang pinsan na nakabase po ito sa Amerika. At ito po ay mas kinampihan si Lenny kaysa kay Sara. At ngayon mga kababayan, no? Ngayon mga kababayan, may bago po mga kababayan tirada ang pinsan ni Sara na si Noely Duterte. May love shoutout Ma'am Ashley kita ng Chelsea Barrios. Ayan, may love shoutout po sa iyo dyan at sa inyong lahat dyan sa comment section. So ngayon mga kababayan, eto na nga, Ma'am Yuki Sawakilo po, and kay Sergio Rizal Puno, and kay Merly Mina, ayan, ini TV Vlog, ilo po. So ngayon mga kababayan, eto nga ang nangyari, no? Yung pinsan ni Sarang buo, no? Minsan mismo ano yan, pinsan niyang buo ano yan, anak yan ng kapatid ng tatay niyang si Jusilyn Duterte. So ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang kanyang pinsang si Noely Duterte ay may bagong tirada. Ito po yung mga post, no? Ito po yung post, hindi siya mga post, isang post lang po ito. Mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ito po, no? Ayan, buksan natin agad. Ito po yung post, mga kababayan, ng pinsan ni Sara na si Noely Duterte. Ayan, ito po, mga kababayan, pabasa ko po sa inyo. Ayan po ang pangalan, Noely Duterte. Ayan, naka-check badge yan, original account. Ayan, so ito po, mga kababayan, first degree po, oo. Ma'am Ashley Kate. So ito po, basahin ko po yung tirada ng kanyang pinsan. Actually, isa sa mga kritiko niya ay ang kanyang pinsan buo. Oo. So sabi ni Noely Duterte, she wants a private meeting. Ito pong banat ni Noely Duterte mga kababayan sa kanyang pinsang si Sara. Ay ito po yung usap-usapan ngayon na humiling si Sara Duterte kay PBBM ng closed door meeting. So hindi natin alam kung para saan ba itong closed door meeting. Ito ba yung magre-resign siya or di kaya ipabasura ang kaso niya or di kaya luluhod na kay BBM. Bali-balita ko nga mga kababayan ay pinagsarhan daw ito ng pinto at hindi daw ito pinayagan ng palasyo ang hiling ni Sara na makipag-close door meeting kay PBBM. So ito yung comment mga kababayan ng pinsan ni Sara, ang tirada bago. She wants a private meeting with the one she wants the cut the neck off. Sus, she started that fight. Panindigan niya na. O, di ba? O, yan po ang tirada mga kababayan ng pinsang buo ni Sara na gusto ni Sara ng closed door meeting or private meeting sa tao na kanyang puputulan ng ulo. Sus, siya ang nag-umpisa ng gulo na yan, panindigan na niya. Di ba, Ma'am Lily Tunini, Ma'am Scarlett, and kay Ma'am Jana Calunya, Enrico Kamangig, ganyan. So yun ang reaksyon mga kababayan ng pinsan ni Sara. Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, dalawa lang naman talaga ang pag-iisipan ng tao. Ma'am Lito Nini, hello po. At sa inyong lahat dyan sa comment section, like po tayo, share. Ma'am Virginia Domingo, hello po. Like, share, and subscribe. So, sa totoo lang mga kababayan, ganito po kasi yan. No? Dalawa lang ang pag-iisipan ng tao. Alam ng taong bayan kung paano mo babuyin si Marcos. Alam ng taong bayan kung paano mo pagbantaan si Marcos. Tapos ngayon hihiling ka ng private meeting. For what? 'Di ba? So basahin natin mga kababayan yung comment dito, no? Yung comment mga kababayan dito sa post. Ito po wait lang mga kababayan. Comment ng post na comment ng mga supporters ni PBBM. Ito po mga kababayan. So, basahin natin yung comment. Yan, ito. Basahin natin mga kababayan. Ito na.
Sabi ng mga supporter ni BBM, feelingira kasi si Sayad. Mana sila kay Kanor, mayabang palamura. Asan ang bloodbath na sinasabi? Buti pa si ate, kahit kamag-anak, hindi kumampi sa mali. Salute sa'yo. High respect. Sabi naman, tama. Makapal talaga mukha niya. Hindi naman papayag ang Pangulo sa gusto ni Lustay. May pangil din ang Pangulo na ginagamit niya lamang sa tamang paraan. Huwag kalimutan, sabit din siya sa ICC. Nako, may sayad nga ni. Please, BBM, don't do it meeting with Inday. Trap yan. Yan ang estratehiya. Kapag inaresto na daw, di umano itong si Bupol Inday Sayad, huwag na daw ikulong. Dagdag palamunin iyan ng gobyerno. Ganito ang sabi ni Digong. Bilyones na nga ang nalamon ng impactang ito sa kaban ng bayan. Imbis na itapon at ipalamon na lang sa mga komunistang pating sa South China Sea. Sabi ni May Betlog. Di uto-uto ang press para pagbigyan siya. Kung tuso si BP, mas tuso si BBM dahil alam niya kilatis na mga Duterte. Mahilig mangagat ng patalikod. Tama naman. Di ba? Wag siya pagbigyan, baka may balak gawin kay BBM. Closed door. Kaya nga, magulat ka biglang saksakin si BBM doon. Di patay. Diba? This is a sign that BP Sara admitted all charge in the impeachment court. Why? She cannot face impeachment trial. Second, she wanted to have closed-door meeting with the president. Remember, that's the same president she wanted to cut the neck. And the same president she wanted to have meeting with. Diba? Bloodbath na anbaw. O diba, Kap? May nakapansin ba sa grammar? Mukhang ang lahat nakapokus sa closed door. Hayaan nyo na. Kwento mga oblak na katulad mo, Camp. Ayan, may mga DDS nang nag-comment. Kung totoong pinsan niya ni Sara, buti naman, di niya kinakampihan si Sara kasi di naman po kasi maganda ang pagbabanta at pagmumura sa SOCMED pa. Diba? Kaya nga, ito yata ang bagong script ngayon. Anong bagong script? Ito na mga DDS. Sabi ko nga sa inyo bago kayo mag-DDS, dapat inalam nyo kung ang sinuportahan nyo ba ay kilala nyo. Dapat kinikilatis ninyo na yung sinusuportahan ninyo ay maganda ang ginawa. Kasi, take note ultimo pinsan ni Sara, din nila kilala. Mga kababayan. Kaya yung mga DDS bagong script daw. Alam nyo, hindi kasi nila, actually mga kababayan, hindi nila kilala. Kahit sabi nga ni Nino Barsaga, bago dapat magaganyan-ganyan itong mga DDS, dapat, alamin nila kung ano ibig sabihin ng DDS. Kasi take note mga kababayan, kung tutuusin talaga, yung mga naunang mga supporter ni Digong ay kami yun. Ang problema lang, nagising kami sa katotohanan simula nung sinabi ni Digong. Alam nyo, ito real talk lang, mga kababayan. Alam nyo, aminin man natin sa hindi, lahat tayo noon halos napabilib ni Digong. Hindi ko naman maitanggi na dati ako supporter ni Digong at hindi naman porket supporter ako ni Digong ay bobo na. Kaya nga ako umalis kasi hindi ako bobo Yung mga nanatili ngayon, tanga, bobo yan. Kasi ganito po yan mga kababayan. Alam nyo yung isa sa pinakarason, tatlo kasi ang dahilan kung bakit ako tumigil sa pagsuporta kay Digong. Una, yung pagiging kriminal niya. Which is, hindi naman siya makulong kung hindi siya kriminal. Nakulong siya, hindi makalaya-laya. Madaling salita, kriminal nga. Pangalawa, itong napakasinungaling ni Digong. Una, bakit siya sinungaling? Ang sabi niya, nung bumaba siya pagka-presidente, 37 million lang pera niya. Saan siya kumuha ng pambayad niya sa abogado niya sa dahig? Yan ang pangalawang tanong. Pangatlo, kung bakit umalis ako sa pagsuporta kay Digong? Kasi pro-China siya. Kailangan na pa bang sabihin ko kung bakit umalis ako sa pro-China? Siyempre, biruin mo Pilipino ka. Pangalawa, pinanganak ka sa Pilipinas. Pangatlo, mahal mo ang Pilipinas. Pang-apat, bakit ka papayag na magpaalipin sa ibang lahi? Remember 400 years tayong inalipin ng mga Kastila. Tapos ngayon magpapaalipin ulit tayo sa mga kumakain ng butike, kumakain ng mga pritong alupihan at alakdan at pritong tipaklong.
Ang inang yan. Kaya isa sa tatlong rason yan kung dahilanan. Sinungaling, kriminal, pro-China. Yan ang aking rason kung bakit ako umalis. Ngayon magtatanong, yan lang ba? Ang baba naman ng rason mo? Aba, hindi mababa yan. Mataas yan. Subukan mo magpasakop ng China. Ewan ko lang kung may kalayaan ka. Pangalawa, subukan mong maniwala kay Digong na wala siyang pera. Tangina mo lang pera. Saan siya pangbayad yan sa abogado niya sa dahig? Di ba? Kita nyo mga kababayan. Yan yung rason. Kasi sa totoo lang mga kababayan, noong kasagsagan noong 2016, putang ina, daming nabudol ni Digong. May pahalik-halik pa sa plug ang puta. Mahal ko, Pilipinas. Mwah! Walang ibang presidente na magaling, si Marcos lang. Di ba? Tangina, ginamit si Marcos. Wala akong pera, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong gobernador, wala akong barangay chairman. Si Aimee lang na tumulong sa akin, pinautang niya ako. Tapos sasabihin ng mga Duterte, ng mga DDS, dahil daw sa mga Duterte nanalo si si BBM, potang ina nyo. Kung wala ang mga Marcos, kung hindi yan dinunitan ng pera ng mga Marcos, si Digong di yan manalo. Una, si Digong hindi yan kilala. Kilala lang yan sa Davao. Pero pagdating sa national politics, kung hindi ipinopromote ni Corina yan sa TV Patrol na ang sabi niya dapat si Mayor Duterte gagawing presidente kasi magkaroon tayo ng kamay na bakal. Si Corina nagsabi niyan nung binalita niya na pinakain ni Digong ng cheque yung staff niya sa munisipyo, doon nag-umpisa yan Tapos yung nanuntok si Sara ng sheriff, hindi binalita yon kasi kahihiyan yun diba? Ngayon, ilang beses bumira ang pinsan nila. Una, ang sabi, wag daw iboto si Digong kasi mapunta lang daw sa kasarinlan yung ating bansa. Now, which is nangyari nga. Bago man pumutok ang war on drugs ni Digong, nagbigay na ng sign ang pinsan ni Sarang, si Noely Duterte. Huwag kayong maniwala dyan. Mambubula yan, sinungaling yan. Sabi niya noong unang mga post ni Noely Duterte. Hindi nagkatotoo man. Wag magpaniwala. Pangalawang post niya, wag na sanang papasukin. Wag na sanang papasukin yan sa posisyon yung mga yan kasi walang mangyari. Sa ating bayan, sisirain lang nila. Yun yung sabi. Pangalawa, ito yung pangatlo. Na patungkol daw sa paghiling ni Sara ng closed door meeting kay BBM, tapos makipag-close door meeting ka sa taong gusto mong putulan ng leeg. So siyang nag-umpisa sa laban na yan, panindigan niya na. Ay naku mga kababayan, di ba? Sir Henry, hello po. Yan yung sabi mga kababayan ng pinsan ni Sara Duterte na si Noely Duterte. Marami yan. Marami yung mga post mga kababayan nung nakasagsagang uhulihin si Digong, nung kasagsagang nandyan na yung ICC. Maraming post yan. Yung pinsan ni Sara, anak ng kapatid ng tatay niyang si Digong, si Jocelyn Duterte. Klarong-klaro no, mga kababayan. So alam nyo na. Real talk isipin yung mabuti mga kababayan. Kamag-anak nila mismo, pinsan nila mismo ang nagsabi. Kamag-anak nila mismo ang nagsalita. Biruin nyo kung mismong kamag-anak na nila sinusuka sila, paano pa kaya ang ibang tao? Yung mga didis, hindi pa ba magising? Tandaan nyo, yung pinsan-pinsan nilang buo, ayaw nga sa kanila. Tapos kayo, nagkakandara pa kayo dyan, may paiyak-iyak pa kayo, yung karton binibirthdayan, yung karton iniiyakan, yung karton kinakausap, yung karton ginajakitan. Samantalang yung pinsan kamag-anak nila, ayaw sa kanila. Diba? May kasabihan tayo, kanino ba tayo maniniwala? Sa mga supporter na tanga o sa kamag-anak nila? Na maraming alam na tanga sila. Diba? Ganun yun, mga kababayan. So, hindi na natin kailangang i-memorize pa.
Mm. Diyos ko po, mga kababayan, klarong-klaro at kitang-kita, malinaw pa sa tubig kanal. Malinaw pa sa tubig kanal. Mga kababayan, malinaw pa sa kintab ng bunbunan ni Bato na ang kamag-anak ni Digong ay ayaw sa kanya. Tapos yung mga DDS na ano, ito basahin ko yung post dito ni Nino Barsaga. Mismong first cousin ni BP Sara ang nag-post nito sa may katotohanan ang bali-balitang nagre-request ng meeting si Sara kay PBBM. Na, kita nyo yan. Mhm. Mm. So, klarong-klaro.